Mga kababayan, kamusta pong lahat? Nagbabalik po muli ay inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong politiko at isang sikat po na artista at vlogger mga tambay. Nakapangihinayang po kung ito po yung may katotohanan. Ito po nga pinahayag ng asawa po ng politiko na si Nikki Benitez mga tambay at itong congressman na si Albert Benitez mga tambay na ito raw pong sikat na artista na ito at sikat na influencer vlogger ay may relasyon mga tambay ibang klase, no. Napakayaman na rin po itong influencer vlogger artista na ito, pero kung may katotohanan po ang binibintang ng asawa ng politiko ay bakit naman? At ito rin po kasi ay sakit ng mga politiko, mga tambay, yung pagiging babaero. Kasi nga, yung pera po kasi ay gawa na. Napakadali po nilang gumawa ng mga bagay na katulad po nito na pambababae nila. Dahil nga po ang pera, lalo sa Kongreso, yung sinasabi ng Vice President, mga tambay, kontrolado nila. Ito po, pakinggan po natin mga tambay, itong yung kumakalat po na iskandalo ni Ivana Alawi at syempre po ng pamilya Benitez, lalo-lalo ang pinaputok daw po ni Nikki Benitez, ang asawa ng congressman. Pakinggan po natin. Isang marital scandal ang kinakaharap ngayon ng isa sa mga napabalitang top contender for the House Speakership sa 20th Congress na si Congressman Albi Benitez. Sinampahan siya ng reklamo ng kanyang asawa dahil sa infidelity. Nabuking din kung sino ang kanya umanong mistress na isang sikat na aktres. Narito ang agenda report ni Zandro Chona. Kumalat sa social media ang kopya ng complaint affidavit ni Nikki Lopez Benitez, ang asawa ni Negros Occidental Representative Albi Benitez. Sa ulat ng Politico website, pakiramdam ni Nikki, lubos siyang pinagtaksilan na nagdulot daw ng mental o emotional anguish. Inirereklamo ang bilyonaryong kongresista dahil sa paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Partikular na kalakip sa reklamo ang umano'y ilang beses na pagkakaroon ng marital infidelity o pangangaliwa ng mambabatas. Ayon kay Nikki, nakumpirma niya ang pangangaliwa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage na inihain ni Benitez. Nakasaad daw doon ang pag-amin nito na ama siya ng 2 illegitimate children. Lumalabas rin sa complaint affidavit ang pangalan ng umano'y mistress ni Albi, ang aktres na si Ivana Alawi. Isa si Congressman Benitez sa mga maugong kaugnay sa liderato sa Kamara. Sinubukan siyang kunan ng Bilyonaryo News Channel ng pahayag pero hindi ito nagsasalita kaugnay sa issue. Pero ang kanyang abogado sinabi na mariing itinatanggi ni Benitez ang mga paratang sa kanya. Questionable rin daw ang motibo ng asawa ng mambabatas. Pero handa raw ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa kaso. Para sa agenda, Zandro Ochona, Yan mga tambay, ibang klase po yan. Pag may katotohanan po yan, matinding paratang po yan. Dahil po itong influencer na sinasabi po ng asawa ni Albert Benitez mga tambay, hindi po ito basta-basta dahil po ito mapera din at talagang bilyonaryo na po ngayon ito, si Ivana Alawi. At kayang-kaya rin po itong magkaso kung hindi po ito totoo. Dahil ito po ay isa pong libelous po ito, mga kabayan. Kailangan din po patunayan po ito ng asawa po ng congressman, mga tambay, ni Albert, na talagang totoo ang kanyang paratang kay Ivana Alawi. Mahirap po natin na husgahan agad ito, mga tambay, hanggat hindi po lumalabas ang katotohanan. Kailangan po talagang matibay po ang ebidensya rito ng asawa ni congressman. Pero yung sinasabi nga po natin, sakit po ito ng mga politiko. Mga tama, yung pagiging babaero ng politiko. Di po ba? Napakarami po mga politiko na ganyan po ang trabaho. Di po ba? Napakarami nilang, ang dami po nilang mga kinakasama, mga babae. At kaya nga po, dumadami ang mga kondominium, bahay. Di po ba? Dahil nga po yung sinasabi po nga natin, pagka korap ang politiko,
lahat po magagawa nila. Kasama na po ito, yung kanilang mga pambababae. Di po ba? Kaya nga po, kung ito'y may katotohanan, ganong pera ang gagastusin mo dyan? Sige nga, dahil itong si Ivana ay kilalang kilala ito. Famous. Mga tambay, bago mo yan, yung sinasabing mapalapit sa'yo, gagastusan mo na limpak na salapi yan, kung totoo yan. Dahil hindi po basta-bastang babae na yan. Dahil nga po yan talagang famous na at napakayaman na ngayon. At grabe po ang kinikita niya sa social media. Si Ivana, di po ba? Yan po ay nangunguna halos na influencer sa bansa natin, sa Pilipinas, di po ba? At talagang kumikita, tumatabo po yun ng milyon-milyon sa social media. Mga kabayan, gaano karaming pera meron ngayon yan na babae na yan. Tapos, may involve lang sa isang politiko. Mga kabayan, di po ba? Nakakalungkot lang po dahil kung pera lang ang habol ni Ivana dito sa sinasabing bilyonaryo o mayaman na congressman na si Benitez, meron na siya nun Meron na si Ivana niyan. Di po ba? Kumikita na siya. At itong nakarang eleksyon, kumita rin siya yata ng napakarami dahil naging endorser siya ng mga politiko. Gaano karami rin ang binayad na pera sa kanya para lang mag-endorse ng mga politiko. Di po ba? Limpak na salapi. Di po ba? Lalong-lalo na nga pumapasok sa kanya bilang artista at bilang influencer. Social media. Milyon-milyon. Kaya nakakalungkot lang mga tambay. Kailangan po talaga rito patunayan. Matinding akusasyon po ito. Dahil po ang nakalagay, yung reputasyon din po ng sinasabing artista. Mga tambay, mahirap po natin husgahan ito. Mga kabayan, dahil itong pinagbibintangan mo, kung ang pera lang ang habol niya dito kay congressman, marami siyang pera. Ngayon, ang makapagsasabi lang po niyan ay ebidensya. Ebidensya po kailangan diyan, ma'am. Dito po. Hindi po natin kinakampihan si Ivana, mga katambay. Kaya lang siyempre po, kailangan dito matibay na ebidensya dahil ang karamihan po kasing kumakabit sa mga politiko, real talk, yung kumakapit po talaga sa pera. Di po ba? Pera ang tinitingnan sa mga politiko para po yumaman, umasenso, umangat sa buhay ang mga pamilya nila. Kaya nga po kapit sa patalim ang tinatawag po dyan. Di po ba? Kaya po mahirap po natin agad husgahan sa Ivana dahil hindi kasi natin pwedeng sabihin na siya'y kumakapit sa pera at sa patalim. Sobra-sobra na yung kayamanan niya rin. Di po ba? Kaya po dito po sa issue ni Ivana at sa politiko, kailangan intayin muna natin yung mga investigasyon. Di po ba? Dahil nga po mahirap pong mag-judge tayo o talagang hatulan na natin ang bawat isa. Dito katulad po na nangyayari po rito dahil nga po unang-una itong babae famous, bata, mayaman, milyonarya o bilyonarya na. Samantalang itong congressman may edad na. Di ba? May edad na. Ikumpara mo rito, di ba? At yung sinasabi nga natin, parehas silang mapera. Depende na lang po. Depende na lang po yan kung talagang habol ni Ivana ay matatandang lalaki. kahit na sinasabing may pamilya, kagustuhan niya pa rin na makisama rito kahit pamilyado. Di po ba? Yan po, nakiibana na yan. Na siya ay pumapatol sa ganong may edad na at may pera. Pero pagka pera din naman ang pag-uusapan, mapera din siya. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, dito po sa issue na ito, kakagatin po ito. Kaagatin po talaga ito ng social media at ng mainstream media, mga kabayan, dahil sikat na sikat po si Ivana at talagang napakayaman at napakalaki po ng kinikita niya na bilang artista at influencer. Talagang pag-uusapan po yan, mga kabayan. Pero bilang ako naman po, ang komento ko naman dyan, mga tambay, wag muna tayong maghusga. Wag po muna nating husgahan ang bawat isa.
Dahil siyempre po itong asawa ni Congressman ay nasasaktan dahil naging trabaho na po pala ng kanyang asawa yan, ang pagiging babaero. At inamin din daw po ng kanyang asawa na may mga anak ito sa ibang babae. Aminado. Kaya po bilang isang babae, nararamdaman po natin yan yung sakit na ginagawa ni Congressman, yung pagiging babaero nito. Ngayon, nalilink dito kay Congressman itong sinasabing sikat na babae na bilyonarya na, mayaman na, mapera, si Ivana. Tingnan po muna natin ang investigasyon. Mahirap po nating yung sinasabi nga natin, mahirap po tayong manguna dyan at pangunahan natin na talagang si Ivana ay talagang masamang babae at pumapatol sa may asawa. Dahil nga po yung pangkaraniwang kasi pumapatol nga sa may asawa mga congressman ay kumakapit po sa patalim dahil po sa pakinabang sa pera. Di po ba? Kaya po dito, tingnan po natin ang investigasyon. At tingnan po natin dahil magsasalita naman po dito mga tambay ang side nitong ni Ivana. Tingnan po natin ang side ni Ivana. At syempre po, dito po sa ginawa ng asawa ni Congressman Benitez, ay check naman po, magka-counter po ito. Kung ito naman po ay hindi totoo, mga kababayan, check naman po, magdidemanda rin ito kabila. Ito po, magdidemanda po ito ng libelous. Libel po yan, paninirang puri po yan. At kung hindi po totoo, lahat ang binibintang nito ni Mrs., malaking problema po yan. Maka po magkapera pa dyan si Ivana, mga kababayan. Pero kung totoo naman po, at may hawak na pong matibay na ebidensya si Mrs., kailangan po niya yan ilabas at patunayan, mga kababayan. Kasi pagka po salita lang sa media, sa social media, di po ba? Dahil may batas po tayo, kailangan mahuli mo yan. May pruweba ka. Marami kang ebidensya, lalong-lalo po yung nahuli mo sa akto. Di ba? Meron kang mga litrato. Di po ba? Meron kang mga video. Yan po ang mga kailangan sa investigasyon Hindi po pwede yung mga salita, chismis lang. Di po ba? Kailangan po mahuli. Kaya nga po yung iba gumagamit pa diyan ng mga investigasyon yung mga tinatawag na binabayaran, di ba? Binabayaran na spy para mag-imbestiga, di ba? Talagang nagbabayad sila ng mga investigador, talagang yung hinuhuli ng actual o akto. Yan ang matibay na ebidensya, yung mahuli mo sa akto, yung gumagawa ng ganyan. Di po ba? Yan, talagang sigurado na yan na talagang may ginagawa at talagang yung sinasabing si Ivana kinakasama o sinasabing kalaguyo ng iyong asawa. Di po ba? Kaya tingnan na lang po natin sa mga darating na araw mga tambay. Ito po yung malaking pasabog po ito. Ito pong ginawa ng asawa ni Congressman. Ibang klase po. Talaga pong natural din naman yan Sa showbiz din naman kasi nangyayari yan. Di po ba mga kabayan? Sa showbiz kasi, sanay na sanay po kasi ang mga showbiz, mga artista, sanay na sanay po, di po ba? Madali po silang parang baliwala po sa karamihan. Hindi naman po lahat, mga tambay, pero pangkaraniwan po sa mga artista, sanay na sanay po yung mga papalit-palit. Madali po sila magpalit, parang mga po sila. Parang mga gulong pagka nakalbo na, papalitan na pag luma na. Di ba? Parang mga damit pagka ayaw mo na, papalitan mo na, tatapon mo na. O kaya ipamimigay mo na lang. Di po ba? Sana lumabas po ang katotohanan dito kasi malaking epekto po ito bilang isang influencer at isang artista katulad ni Ivana. Malaking epekto po sa kanyang karir ito na masangkot po siya sa ganitong iskandalo na pagiging kabit, mga tambay, sa isang congressman, mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klase ang ating ang nangyayari po sa ating mundo at sa ating bansa, mga kabayan. Napakayaman mo na, sobra-sobra na ang yaman mo, katulad ng isang artista na influencer, magkakaroon ka pa ng issue na ikaw ay isang kabit. Nakakalungkot lang, mga tambay. Kung totoo man yan. Pero hintayin po natin, mga tambay, paulit-ulit kong sinasabi, hintayin po natin ang investigasyon. Napaka-importante po yan. Huwag po muna natin husgahan
ang bawat isa. Huwag po muna natin husgahan. Hintayin po muna natin ang investigasyon. Maraming salamat po mga kababayan sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga tumatangkilik po sa inyo pong maliit na Tambayang Makabayan. Thank you po sa inyo. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya sa inyong likod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888. Thank you po mga kababayan sa mga biyayang pinagkakaloob po. Maraming salamat po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At yung panalangin po mga katambay, lagi ko pong inuulit. Pasensya na po kayo kung nagiging makulit po ang inyong katambay. Isama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang ating pamilya Duterte, siyempre po, lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte na makabalik na po sa ating bansa, mga tambay. Sama po natin sa panalangin. At tayo rin po, mga tambay, ingat-ingat po. Doble ingat po tayo, mga kababayan. Thank you po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.